criteria. Pag sinabi nating sum if, hindi siya plural, so meron tayong arguments. So, ang arguments natin sa sum if, okay, so meron tayong range. So, tingnan niyo yung syntax niya, yung pagkakasunod-sunod ng arguments. Meron tayong range, and then meron tayong criteria, at saka yung sum range. Yung sum range, ito yung isasum natin, or yung average natin, or yung bibilangin natin. And then, meron tayong range. Ito yung range na paghahanapan natin ng criteria. Okay? So, mas maganda kung gagamitin nyo yung with S. Kasi, kung dito kayo mag-start sa without S, and then magdadagdag kayo ng criteria, mag-change yung syntax niya. So, yung arguments ng sum range, mapupunta rito sa unahan. So, check natin yung sum ifs. Nasaan yung sum range? Nasa pangatlo, di ba? Yung sum range. Pag zoom, tingnan natin kung maisa-zoom. Equals sum if. So, yung sum if natin, mali pa rin yung yung criteria niya, so, yung sum range, yung arguments natin na sum range, nasa dulo. Pero pag nilagyan natin ng S, ang sum range nasa unahan. So, pag gumamit kayo ng sum if, count if, at saka average if, mas magandang gamitin nyo na yung with S. Okay? Para, in case na maisipan nyo magdagdag ng criteria, magdadagdag na lang kayo. So, hindi na kayo mag-change ng arguments nyo. Without F, ibig sabihin, isa lang yung criteria. Pag nilagay nyo ng S, marami yung criteria nyo. Okay? So, ibig sabihin, magsasum kayo ng, let's say, less than this month, or equal to this sales, or equal to this salesman, or equal to this country. So, yun yung mga sum-ifs natin. Marami tayong criteria. Okay? Example natin, let's say, total units sold. Okay? So, meron tayong data rito, simple data, na meron si Sue, Shin, Joanne, Shin, Sue, Shin, Joanne. So, pag sinam niya si Sue, 25 plus 37. Diba? So, ito yung pagsasabi nyo. Kaya lang meron tayong criteria na, ito yung sinasabi nating range, kung nasaan yung criteria natin. Ang criteria natin ay si Sue. So, hahanapin niya rito. Pag nakita niya, i-add niya yung sum range. So, halimbawa, si Sue, nakita niya rito. So, maging sagot dito is 25 plus 37. Si Shin naman, 65 plus 100 plus 52. So, yun yung kay Shin. So, pag nilagay natin yung formula natin, equals, and then, sum ifs. So, masanay na kayo nang gamitin nyo ay yung with S. Okay? Kaya lang, merong disadvantage ito kung ang gamit nyo ay 2003. Walang sum ifs ng 2003. Okay? So, maggagawa kayo ng maraming formula ng if function. Kasi hindi siya available sa 2003. 2007 above lang. Okay? So, sum ifs, ano yung sa sum natin? Sa sum natin yung unit sold. So, highlight natin yung unit sold. Pwede nyong highlight yung range of cell or yung full column. So, pag highlight nyo yung full column, dito sa criteria range, full column din yung highlight nyo. Okay? So, alin sa dalawa. So, highlight natin yung full column. Highlight din natin sa criteria range, comma. Kasi ang bawat arguments ay separate by comma. And then yung criteria range 1 natin, ibig sabihin yung range 1, full column din ng column B. Okay? So yung column B natin, criteria range, and then comma, ano yung hahanapin natin? Yung cell na nandito.
So, click natin yung cell. Okay? So, pagka-click ng cell, kung makalimutan nyo man lagyan ng close parenthesis, okay lang din kasi sasuggest or automatic naman siya. So, 62. Si Shu is 62. So, 25 plus 37. So, pag dinrag natin yan, ibig sabihin, 217 si Shin, isa. So, pag nilagay natin dito, equals Shin plus Shin plus Shin. So, 217 din siya. Okay? So, parehas lang. So, kung nagbago tayo, let's say, nabago to, naging Shin, automatic yon, ikakalculate niya. Kasi meron tayong criteria range with the criteria. Okay? So, yun yung sum ifs natin. Sinasum niya kapag na-meet niya yung criteria doon sa criteria range. Okay? Yun yung sinasum niya. Yun yung sum ifs natin. How about count ifs? So, from the word count ifs, binibilang niya kapag yung criteria range, kapag yung criteria natin ay natagpuan niya doon sa criteria range. Okay? So, binibilang niya lang. Yun yung count ifs natin. So, yung count ifs natin, we have only two arguments. So, yung criteria range plus the criteria. Kung dito sa sum ifs, meron tayong three criteria, which are three arguments, kasama yung sinasum natin, and then yung sum range, at saka yung criteria. Doon sa count if, bali dalawa lang siya. Okay? So, kung bibilangin natin siya, let's say, count if natin dito, count. Okay? Count nung ni Sue. Ilan si Sue? So, pag nilagay natin yan, equals, so yung count if and count ifs, parehas lang ng argument. Hindi katulad nung sum if, nagkakaiba dun sa sum range, kasi tatlo siya. Ito, yung count if natin, meron tayong two arguments. Range, and then criteria. Range and criteria. Pag nilagyan natin ng S, so magkakaroon na ng criteria range 1, criteria 1, criteria range 2, criteria 2. So kaya pwede kayo maglagay ng more criteria range and more criteria. Okay? So dito, count ifs. Ano yung criteria range natin? So yung column B, and then comma, ano yung criteria natin? Criteria natin ay si Sue. Ilang beses nag-appear si Sue? Dalawa, di ba? So, dalawa magiging sagot natin dyan. And then, drag nyo lang. So, 4 na beses si Shin. And then, 1 beses si Joan. Okay? So, ayan yung count if natin. Binilang natin yung kung makailang beses nag-appear. Okay? So, count if or count ifs. How about average ifs? Ganon din siya. Pag average ifs, ibig sabihin, kapag nakita niya si Sue, i-average niya yung 25 and 37. So, ano yung average niya? Okay? So, lagyan din natin dito. Average ifs. So, maglagay rin kayo ng S. Average ifs natin. So, dito, maglalagay tayo ng average with S. Okay? Masanay na kayo maglagay ng with S. Okay? Equals average ifs with S. So, ano yung average range natin? Okay? So, meron tayong average range. So, dito, magkaiba rin yung average ifs natin without S. So, dito, yung range natin, nauna siya. And then, criteria. And then, yung average range. Katulad ng sum if. And then, pag nilagyan natin ng with S, babaliktad siya rito. Okay? So, pag nilagyan natin ng S, average range.
ano yung ina-average natin? Ito. So, average range natin is C, comma, ano yung criteria range? Yung B, kasi doon natin hahanapin yung criteria natin. Comma, ano yung criteria natin? A2. Then close parenthesis, enter. Okay? So it means our average is 31, 73, 125. So kung gusto nyo ma-check, yung unahan natin is, dito lagay natin, ano yung sum? 62, di ba? Ilan yung sisu? Dalawa. So 31. So pag dinlag natin, pares lang siya, di ba? Tsaka ito. Average ifs. Kasi ilang beses nag-appear, sinam natin dito, ilang beses nag-appear, pag dinivide mo, yun yung average niya. Okay? So meron tayong average ifs. Okay? So may tanong? So may tanong ako. Kunwari, gusto mong malaman ilan yung sales rep, hindi mo siya i-duplicate ay kapong. Meron tayo dyan. Count ifs natin. So, bibilangin natin. Ilan yung unique? Unique lang yung kinukan mo, di ba? Meron tayong ilang klase ng pag-extract. Una, extract natin using, let's say, remove duplicates. Okay? So, pag kinopya natin ito, so, let's say, i-copy natin sa new sheet. Okay? So, ito yung original natin. So, yung original natin, Alt WG, okay? Let's say, copy, paste natin dito. Pag kinuha natin yung unique nito, sa 2007 to 2010, meron tayong data, from data, and then remove duplicates. Ito yung remove duplicates natin. Okay? And then, okay. So, meron tayong tatlo. Di ba? Second is, ito yung pagkuha natin ng unique. Pangalawa, meron tayong advanced filter. So, sa advanced filter natin, click, and then, unique duplicate. Unique records only. Saan natin siya kukopyahin? Let's say, i-copy natin dito. And then, okay. So, meron tayong Sue, Shin, and Joanne. So, meron siyang tatlo. Okay? Doon sa binigay kong, sino nag-download doon sa Facebook nung text VBA? VBA. Meron nag-download sa inyo? Nag-download ko kanina, pero Excel na blank. Excel na blank. Sige. Sige. Okay. So, text VBA. Anong gamit itong text VBA nito? Ang text VBA is a user-defined functions. So, kinolekta ko siya para mas mapadali yung kung lagi niyo siyang ginagamit. Kasi ako, kumbaga, yung iba nito ginagamit ko. Kaya kinumpile ko siya at nilagay ko sa macro. Okay? Kung magagamit niyo to, pwede kong ibigay sa inyo. Okay? So, paano natin gagamitin ito? So, save nyo muna. Kung sino may nakasave sa inyo, sa laptop nyo, yung dinownload. Nag-download kayo, di ba? I-copy nyo. Copy nyo siya. So, na-copy nyo na? Okay. So, pagka-copy nyo, punta kayo ng Excel, di ba? So, meron kayong Excel. Developer. Punta kayong developer. At pag lumabas po na enable macros, Enable. So, meron kayong, huwag niyong bubuksan, ha? Huwag niyong bubuksan yung text VBA, copy lang. Copy lang siya. Huwag niyong bubuksan yung Excel. Copy lang. And then, punta kayo ng Excel file. Huwag niyong bubuksan yung text VBA. Okay? So, pagka-copy nyo, punta kayo ng developer. Under developer, meron kayong add-ins. Di ba? Add-ins.
Okay? So, nakopya nyo na? Add-ins. Pag click nyo yung add-ins, mag-appear ito. Okay? And then browse. Add-ins, then browse. And then paste nyo rito. Control V. Paste nyo siya. Pag walang developer? Pag wala siyang developer, anong gamit mo? 2010, 2007? 2010? Pag wala siyang developer, punta kayo ng File, and then Options, and then Customize Ribbon. And then check nyo yung sa right side, yung developer. Meron tayong check developer. Okay? So, na-click nyo na? Ha? Hindi available. Hindi available yung add-ins. So, kung hindi siya available, click nyo ulit yung File. File. Punta kayo ng Options. Options. Punta kayo ng Add-ins. Merong add-ins, di ba? And then Go sa baba. Manage. Ito. Meron tayong Go. Tapos may add-ins po nag-appear. Analysis tool pa. Analysis tool pa. Ito. And then Browse. 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 And then paste nyo rito. Paste nyo rito yung kinopya nyo yung text BBA. Nakopya nyo na? Nakopya na? Nakopya? Pero ng isang USB, kokopyahin ko yung isa. So, yung ibang nakakopya, okay? Para matry nyo rin, ano-ano yung gamit nitong text BBA nito? Okay. Unang gamit nito, meron siya tanong kanina, di ba? Yung kanina, in-extract lang natin yung unique. Paano kung bibilangin natin? Kasi merong way na pagbilang ng unique. Okay? So, dito, pwede natin bilangin yung unique. Okay? Pero magkakaroon tayo ng column helper. Okay? Ang column helper natin dito is equals count if or yung count ifs. Okay? So, count ifs natin. Okay. Kung kanina, whole column ang hinighlight natin, so dito ang, ano yung criteria range natin? Ang criteria range natin ay si Sue. So, palalaki natin siya. Okay. Tingnan siya. Equals count ifs. Ang criteria natin, let's say, criteria natin ay si A2 to, lagyan natin ng colon, then comma, A2. Okay? Kanina, ang nilagay natin sa criteria range natin ay yung buong column. Ibig sabihin, bibilangin niya kung ilang beses nag-appear si Sue. So, dito naman, ang criteria range natin ay from A2 to A2, isa lang. And then, bibilangin natin kung ilang beses nag-appear si Sue. Pero pag nilagyan natin ng $sign dito sa unahan, pagdating dito, bibilangin niya si Shin magmula rito hanggang dito. Pagdating naman dito, bibilangin niya si Sue na magmula rito hanggang dito, pero si Shin magmula rito hanggang dito. Okay? So, pag nilagay natin ng $sign dito, so let's say nilagay natin ng $sign, pag in-enter natin yan, so si Sue isang beses nag-appear. Kasi ito pa lang yung binibilang natin, di ba? So, pag ginrag natin pangalawa, siyempre si Shin, isa pa lang din. Pag ginrag natin ito ng isa pa, ilan na si Shin? 2. So, 1 and 2. Hindi katulad nung kanina, na pag nilagay natin equals count ifs, yung whole, and then comma, bibilangin natin si Sue. Okay? Ibig sabihin, si Sue, binilang niya as a whole, dalawa. Kaya dito, ang binilang niya si 1, pagdating dito, si Sue magiging 2 na. Okay? So, 1, 2. Okay? So, pag drag natin to, si Shin, automatic, 3 na siya. 4 pala. Okay?
Pero pagdating dito, 1, 2, 3, and then si Sue, 2, Shin, magiging 4, and then Joan is 1. So, ibig sabihin, lahat ng 1, unique. Di ba? Lahat ng 1, unique. So, ngayon, saan nyo pa pwedeng gamitin ito? Pwede nyo bilangin lahat ng 1. Count ifs, lahat na may contain na 1. Ilan yung may contain na 1? 3. So, ibig sabihin, 3 yung unique values natin. Okay? Pero dun sa may ginawa kong yung kinumpile ko, meron tayong formula na equals count U. Ibig sabihin, count unique. Okay? So, alin yung bibilangin natin unique dito? And then, F4. Ilan siya? 3, di ba? So, 3 lang yung unique. Hindi kasama yung sales rep, ha? Dito lang. Yung unique. Okay? So, ano pa yung gamit nun? Meron din kayong, pag na-upload nyo yun, let's say, meron akong Roger Asarcon Batas. Gusto kong pagsama-samahin. Okay? Ano yung ginagawa natin? Yung concatenate, di ba? Equals this and then yung double quotation space, kasi lalagyan natin ng space. Double quotation and yung Asarcon and again space. Double quotation space, double quotation and then yung dulo. Di ba? And then enter. So pag in-enter natin, magsasama-sama siya lahat. Ibig sabihin, kung concatenate natin yung first name, middle name, and then yung last name. Pero din sa may additional user-defined function, meron tayong equals concat. Yung concat. Okay? So, kung na-upload nyo na, mag-a-appear sa inyo yung concat. Ano yung concat? Ang concat, i-highlight nyo lang yung range. Ano yung range natin? From A11 to A13. Then, comma, ano yung separator natin? Space, di ba? So, double quotation, space, double quotation. And then, close parenthesis. Enter. Parehas lang siya, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong additional na concat. So, parehas lang, pero dito, mas mahaba yung formula natin. Pero dito, simple lang siya. Okay? Yung concat natin. Sir, kung kunwari, may table kasi may formula kung ganyan. In-open sa ibang laptop na walang additional content. Hindi siya gagana. Unless, kung kokopihin mo yung code dun sa may file na yon. Kasi pwede kang maglagay mismo dun sa file na yun. Kaya lang, kailangan na extension niya is .xlsm macro enabled. So, pwede yun. Kaya lang, pag namit mo to at isasend mo sa customer mo or sa client, paste mo as values. Kasi nasa iyo lang yung text BPA. Okay? So, yun yung isa pang pwede mong gamitin. Sino sa inyo yung nag-comment? Isa. Dalawa. Comment. Comment. Kasi minsan mahilig tayo sa comment, di ba? Let's say, test 1. Insert comment. Test 2. Insert comment. Test 3. Okay? So, may mga comment tayong ganyan. So, dito natin lagay. Kung marami tayo, tapos gusto natin i-extract yung comment. So, pag in-extract natin, isa-isay natin siya, di ba? Copy. Paste. Edit comment. Copy. Paste. Kung marami siya. Siyempre, minsan, halimbawa, pinasa lang sa inyo, iba yung nag-comment. Masipag siya mag-comment. Kayo naman, gusto nyo makita yung comment. Hindi siya pwedeng isa-isahin.
kung marami siya. So, meron ding user-defined function dito na kasama. Ang gagawin, ang pinaka-function niya is get comments. Yung get comments, ano yung kukuha mo ng comments? Ito, di ba? So, enter mo siya. And then drag. Okay? So, kukuhanin niya yung comments. Okay? Get comments. Kakopyahin natin na. Sige. Okay? Ano pa? Ano pa yung pwede? Sino nasa accounts? Sino nasa accounts? Yung words. Kasi wala tayong words, di ba? So, yung wala tayong words, so kung wala tayong words, gusto natin i-convert yung number into words. Okay? So, yung iba, i-copy na lang yung mga nandito. Ibigay nyo lang sa iba. Okay? Okay. So, paano natin gagawin yung words? Yung words naman, okay, yung words natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ilan yan? 12,345, di ba? So, kung gusto nyo i-convert into text, into word, meron tayong equals num to word. So, meron tayong num to word. Ibig sabihin, number to word. Pero pwede nyo baguhin ito, yung num to word. Bahala kayo kung anong function na gusto nyo ilagay. I-edit nyo lang yan dun sa BBA mismo. Pwede siyang edit kung anong gusto nyo ilagay. Yan lang yung mga naisip ko dati. Okay? Pero itong mga nilagay ko rito is built-in din sa internet. Pwede rin kayo maghanap. Ang magiging kwan nyo lang dito is kung paano nyo iipunin. So, kaya ako, inipon ko na para in case na mga ilangan yung mga estudyante ko, pwede nilang gamitin. So, pag in-enter natin, 12,345. Okay? So, kung hindi nyo ma-edit doon at gusto nyo only, maglagay kayo ng only. So, lagay nyo lang ng and double quotation space only. So, magkakaroon na siya ng only. Okay? Or, eto, number lang to, di ba? So, gusto niyo yung currency. So, meron din akong currency dito na nakahanda. Equals, ano gusto niyo? Dirhams, dollar. Dirhams. So, dirham currency. So, meron akong dirham currency. So, 12,345 dirhams. Lagay nyo ng point. Pag may point, ano rito? Fields, di ba? So, meron tayong 12,345 dirhams and 50 fields. Halimbawa, dollars equals dollars car. So, meron tayong $12,345 and 50 cents. Peso. Equals, meron ba tayong peso? Meron, peso. 12,345 peso and 50 cents. Okay, so pwede rin. Okay? So, pwede nyo yung gamitin. So, nakopya nyo na. Kaya lang, pag ginamit nyo siya, pag sisend nyo sa customer nyo, i-paste nyo as values. Okay? So, kung ayaw nyo naman paste as values, gumawa kayo ng sarili nyo, i-paste nyo yung code nito doon sa file na gagamitin nyo. Pero pang advance na yan, kung paano mag-copy ng code doon sa module ng file mismo. Okay? So, ito lang yung mga pwede nyong gamitin. Kung gusto nyo siyang makita, formulas,
And then, dito na lang sa functions. So, tingnan natin sa text. Text. Hindi. Ano ba yung nilagay ko rito? User defined. Ito siya. So, merong concat, count you, dirham car, euro car, get comments. Okay? Meron pa nga dyan, pwede nyo i-look up yung comments. Meron dyan, be-look up ng comments. Halimbawa, meron tayong A, B, C. Okay? So, ilo-look up natin si A. Let's say si B na lang. Okay? Pag binilook up niyo si B, sino lalabas? Asarcon dapat, di ba? Pag nilook up natin si B. Asarcon. So, ibig sabihin, pag ginamit natin yung B-lookup, ilo-look up niya si Asarcon, at the same time, nakasama yung comment. So, equals VLOOKUP comment. VLOOKUP comment. Okay? Yung lookup natin, comma, and then yung data natin, yung table array, highlight nyo lang siya, F4, then comma, ilang column? 2. So, 2, comma, 0. So, normal na VLOOKUP lang. Kaya lang, pagkakaiba lang, nakasama yung comment. Okay? So, yung comment niya is test 2. Okay? So, nakasama siya. So, yun lang yung difference natin. Pero yung arguments niya, parehong-pareho ng normal na VLOOKUP. Okay? So, clear tayo doon? Additional na user-defined function. Okay? So, dito, pwede nyo rin gamitin yung, let's say, meron na tayong ginamit na. Asan yung kanina natin? Okay, dito. 1, 2, 3, 2, 4, 1. Pag nag-highlight kayo, let's say, gusto natin gamitin nito na, kapag nag-enter tayo, yung unique values, hindi niya i-highlight. Ang i-highlight niya lang, si Sue, di ba? Na-enter natin unahan. Ang i-highlight niya lang ay si, ito. Yung Sue nito. Pag si Chin, umpisa pa lang, ito yung i-highlight niya. Okay? So, ano yung pwede natin gawin na condition para mag-highlight siya? So, ang lalagay na lang natin dito is lahat nung equal to greater than 1 mag-highlight. Gusto natin i-highlight ito, di ba? Yung 2. So, greater than 1. True. Gusto natin i-highlight yung 3. Greater than 1. Gusto natin i-highlight yung 2. Greater than 1. Gusto natin i-highlight yung 4. Greater than 1. Ayaw natin i-highlight si 1. So, lagyan natin ng ito ba ay greater than 1. So, pag in-enter natin, false. Hindi niya kukulayan. Yung pangalawa, hindi niya kukulayan. Yung pangatlo, kukulayan niya. So, pag kinopy natin yung una, copy. So, let's say, i-condition natin dito, home, condition, new rules. Dito tayo sa formula. Okay? Sa formula natin, paste natin yung data natin. Then, ano yung, let's say, yellow. Okay? And then, okay. So, delete natin. Enter ako ng Roger. Enter ako ng Amy. Enter ako ng Naomi. Hindi pa mag-highlight yan. Enter ako ng Roger. Mag-highlight, hindi. Dapat mag-highlight. Yung Roger lang. Pero yung naunang Roger, hindi. Kasi in example natin before, mag-highlight parehas kapag meron ng duplicate. Pero ito, mag-highlight lang siya kapag yung unique hindi niya i-highlight, pero yung ka-duplicate niya, i-highlight niya. Okay? So, malay nyo, kasama din sa exam yan. Okay? Yan, kasi sa finals exam nyo, ganyan na yung mga sagot. Ang sagot nyo dyan ay
itong formula nito. So, yun yung formula na yung isasagot nyo. Kasi bibigyan ko lang kayo ng blank sheet. Merong number na 1 to 5, paper, and then 1 to 5. Yan ang mga sagot. Ha? Hindi. Gagamitin nyo yung laptop nyo. Open laptop. Hindi nyo i-visualize. Gagamitin nyo yung laptop nyo. Sir, multiple choice. Wala. Magbibigay ako ng data sa inyo through USB. And then gagawin nyo sa laptop nyo. Kapag nag-okay siya, susulat nyo yung formula na nagawa nyo doon sa blank sheet. Okay? Open yun. Open. Wag lang video. Open notes. 3 hours? Hindi. Mga 1.5 lang yan. 1.5 hours. Okay? So, ayan yung pwede nyong pag-applyan yan. Next. So, may tanong doon? Wala na? So, pwede nyong gamitin sa sum if and then yung count ifs. Basta importante kung paano nyong gagamitin yung, let's say dito, paano tayo nag-arrive dun sa may greater than or yung 1, 2, 3, 4. Di ba? So, ang normal na gamit lang yung count if tsaka yung sum if, i-highlight yung buong column. So, dito, hin-highlight lang natin yung one cell. Pag dinrag natin, lagyan mo lang siya ng dollar sign. So, itong dollar sign nito. So, normally kasi ang ginagamit is buong column. Pero dito, yung cell lang. Okay? So, next natin is 3D reference. Ano yung 3D reference? Ang 3D reference natin ay meron tayong 5 tables with same dimension. Okay? Puro magkakamukha ng dimension yan. And gusto nating isum dito. So, paano natin isasum? So, kung meron kayong, let's say, dito, 5 pa lang. Eh, kung meron kayong mga, let's say, 10 to 20 sheets or salesman or store or outlet, isasum nyo into 1. So, paano nyo isasum? So, yung iba sa inyo, ang iniisip ay equals. Siyempre, dito ako. Plus. Enter. So, ayan. Tapos drag nyo lang, di ba? Eh, paano kung nagbukas kayo ng another store? Nagbukas kami ng another store. I-add ko uli yan. Plus, ano nandun? 3 plus. So, ganyan siya, di ba? Pag yung normal user na Excel, ganyan yung gagawin talaga. Okay? Pero kung alam niyo yung technique, meron tayong technique. Ang technique natin is, yung 3D reference na same table, pwede natin isum yan using sum functions. Equals. Type niyo yung sum. Okay? Click niyo yung first sheet. Na-click nyo na yung first sheet, di ba? Ano yung sum natin? Yung B3. Sum natin yung B3, di ba? Hanggang saan? Hanggang store 5. So, ibig sabihin, lahat ng nakapagitan dito, sum niya. From store 1 to store 5. So, bago natin ma-highlight ito, kiklik natin yung shift. Di ba yung pag-highlight natin shift? So, click nyo muna yung shift. And then, click nyo yung dulo. Store 5. Shift. And then, store 5. So, pag click ko yung shift, store 5, tingnan nyo yung formula. Store 1, B3, magiging store 1, colon, store 5, B3. Okay, shift. And then, 5. So, nag-iba yung formula, di ba? Ibig sabihin, isasum niya from here to here ng B3. Shift. Then, click nyo yung last. Yung last na, mag-highlight siya lahat. And then, enter. Or close parenthesis, enter.
Okay? And then drag nyo lang siya. Drag nyo yung formula. Okay? So ngayon, gusto nyo magdagdag ng isang outlet. Dagdag nyo yung outlet. Okay? So pag nag-drag kayo, pag same sheet nyo lang, kasi minsan ang ginagawa nyo is right click, copy, or move or copy, then ilalagay nyo dyan, di ba? Meron tayong drag and drop na tinatawag. Press nyo yung control, press and hold the control, and then drag nyo, buhatin nyo lang siya, and then release. Control and then release. Magkakaroon na siya ng another one. Control to, di ba? Control. Press and hold the control. I-drag nyo. Buhatin nyo yung sheet name. And then i-release nyo. So meron siyang store 7 na siya. Or sa inyo, store 6 or store. Basta magki-create siya ng same worksheet. Instead of copying, kasi kung kayo magra-right click, copy, shortcut siya. Control and drop. Okay? So yung 3D nyo, magbabago rin yung sum niya. Magbabago. Kasi any sheet na i-add nyo in between, idadagdag nyo rin sa formula. Okay? Kasama doon sa formula yon. In between. Huwag kayong magdadagdag after nung last sheet. Pag nagdagdag kayo, hindi kasama dun sa summary nyo. Kasi ang formalize hanggang 5 lang. Hanggang 5. So, kailangan pag nagdagdag inside, in between. Okay. You have several brands with tapos yung filter mo. Okay. Tapos gusto mo hindi mawala yung formula. Pero di ba ang problema kasi kapag umabot ng 10,000, nagkakang na kung pag hindi ka traffic siya. What will be the fastest way? Na filter ko lang yung particular brand, ililipat siya sa another sheet, na everything will be filtered. Advanced filter. Advanced filter. Itatakal natin yan. Halimbawa, meron kayong brand or items. Meron kayong master list. Sa master list or inventory nyo, meron kayo ng mga naka-repeat. Let's say, brand A, na-repeat siya sa may 500 rows, brand A. Pero iba-iba siya ng location. So, meron siyang quantity. Gusto nyo i-extract lahat ng mga items na ibibigay sa inyo ng customer. Ilan yung stocks nyo ganito? So, hindi nyo naman pwedeng filter na isa-isa inyo, di ba? So, pag nagbigay sila ng code, extract mo using advanced filter. Pwede yun. Okay? So, pag-aaralan natin yan sa advanced filter. Okay? So, clear na tayo dito? Sir, sa akin hindi nag-add. Hindi nag-add? 8. Next. So, tapos na tayo dito. Punta na tayo dun sa lookup functions. Ano yung mga lookup functions natin? Ito tayo. Ang lookup functions natin is, meron tayong VLOOKUP, which is vertical lookup. So, meron tayong HLOOKUP, which is horizontal lookup. So, magkapareho lang yon. Ang difference na lang is, vertical lookup, columns ang binibilang natin. Kasi vertical, di ba? So, ang bibilangan natin ay columns. Horizontal, bibilangan natin ay row. Okay. So, ano ang difference ng VLOOKUP sa index match? Or meron din tayong choose. Okay? So, magsasample tayo. Let's say, meron tayong dito, number of months. Number of months. So, meron tayong 1 to 10. 1 to 12. Kasi hanggang 12 siya, di ba? And then, fill series. 11. 12. Okay? And then, meron tayong month name.
Meron tayong Jan to December. Okay. So, meron tayong hinahanap dito. Let's say, meron tayong 5. Okay. I-validate na lang natin. Alt-DL. I-list ko siya dito. Parang kiklik lang natin is 1 to 12. Okay. Ito yung number of months. Ano yung month name niya? Month name. So, gamit tayo ng VLOOKUP. Okay. Ano yung VLOOKUP? Ang VLOOKUP is meron tayong arguments na lookup value. Ang lookup value natin ay yung hahanapin natin. Okay? Meron tayong table array. Ang table array is saan natin hahanapin yung lookup value natin? Anong column? Column H. Alin yung kukuhanin natin? I. So, from column H to I, yun yung table array natin. Okay? And then, bibilangin natin ilang column? 2. Yun naman yung column index natin. Yung range lookup, either 0 or 1 or true or false. So, mas magandang ilagay either 0 or 1 kaysa true or false. Ang true ay ilang character? 4. Ang false ay 5. So, parehas lang yung false and 0. True and 1. Okay? Kapag ang hinahanap natin ay exact, which is exact number or text, ang gagamitin natin range lookup ay 0. Pero kapag ang hinahanap natin ay approximate like sales, so kung hanapin natin ay pwede natin ilagay ang 1 or omitted. Pag omitted, ibig sabihin approximate ang hinahanap natin. Pero ang table array nyo or ang master file nyo, kailangan nakasort ng ascending. Okay? So let's say meron kayong sales. Ang sale ng between 0 to 1,000 and then 1,000 to 2,000. So kailangan nakasort siya. Hindi ka pwedeng magsimula sa itaas. Okay? So yun yung ginagamit natin. So dito, kapag nakita niyo yung 8, nakita mo yung 8 dito, ano yung katapat ng 8? Monthly. August, di ba? So yun yung kukunin niya. Yun yung table array. Okay? Yun yung VLOOKUP natin. So, hanapin natin equals VLOOKUP. Hanapin natin si 8. Saan natin siya hanapin? Sa H to I. How many columns? 2, comma. Hinanap natin ay exact. Okay? Exact na 8. So, pag pinalitan natin yan, 10. Pag nilagay natin, 12. So, December. Okay? So, ito yung ginagawa natin. How about March? So, March muna tayo. Kung ang VLOOKUP ay hinahanap niya from here to here, yung table array niya, at ang sagot niya ay yung pinaka-column number natin na 2, sa March naman ay hahanapin niya lang kung pang ilang row yung position nung hinahanap mo. So, kung dito sa VLOOKUP, ang arguments natin ay 4, dito naman sa maths, ang arguments natin ay 3 lang. Ano yung natanggal? Yung pang ilang column index. Kasi ang hahanapin niya lang ay sa either sa isang column or sa isang row lang. Okay, kasi ang hinahanap natin ay yung position. Equals match. Ano yung hinahanap natin? Yung 12. Comma. Yung lookup array natin, lagi siyang 1. Yung range natin, lagi siyang 1 column. Saan natin siya hanapin? Column H. So, sa column H, pag hinighlight nyo yung column H, okay? Ang magiging sagot natin, pang ilan yung 12? Pang 20 row. So, 20 ang sagot. Pero kung hinighlight mo lang, ay from here to here, pang ilang row siya? Pang 13. Pag binilang mo yan, meron kang 12 plus 1 na header, 13. So, pang 13. 13 ang magiging result natin. Okay, so depende kung saan kayo mag-highlight. Okay? So, let's say mag-highlight tayo dito. And then, comma, 0. Kasi ang hinahanap natin ay exact.
Then close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, pang 20 siya. Okay? Yun yung match natin. So, ibig sabihin dito, kung yung VLOOKUP natin ay tinanggal natin yung table array natin na from HI, ang lookup array naman natin ngayon ay isang column na lang. Kumbaga, hinahanap yung posisyon ng lookup value natin. Okay? Anong yung index naman? So, yung index natin. Index. So, tapos na tayo sa match. So, ibig sabihin ng match, hinahanap niya lang yung posisyon. Either row or column. Pwede siya. So, yung index. Yung index na natin, pinagsama natin itong match at saka yung index para ma-partneran natin yung VLOOKUP. Okay? Dito naman sa index equals, meron tayong 3 arguments. Pero yung third arguments natin ay optional. Okay? So, ibig sabihin, ano yung array? Ang array natin ay yung range or yung column na gusto nating kuhanin. Yung result. Dito, ano yung gusto nating kuhanin? Anong column? Month name, di ba? So, column I. Yun yung magiging array natin. Kumbaga, i-split natin yung table array dun sa VLOOKUP. Kasi dun sa VLOOKUP, ang hinighlight natin is from column H to I. Dito naman sa index match, yung match, hahanapin niya rito. Sa index naman, kung ano yung katapat nun, yun ang kukunin niya. Okay? So, ano yung array natin? Ang array natin ay I. And then, comma, pang ilang row, yung nakuha natin sa match. Okay? So, match, ano yung lookup value? 12, comma, saan natin siya hanapin? Saan natin hanapin lookup value natin? Anong column? H. Sa H. Sa H. So, lagi niyo tatandaan, kung ito ay whole column, dapat ito ay whole column. Lagi siyang equal dimension. Kung ito ay from H8 to H20, ito naman ay kapag ito ay H8 to H20, ito naman ay I8 to I20 rin. Kailangan parehas lang siya. Okay? Comma, 0, then close parenthesis sa match. Kung makakalimutan yung close parenthesis, automatic mag-e-enter siya. Magsasuggest. Okay? Kung nakakalimutan natin dun sa index niya. Enter. So, December din. Okay? So, ano ang advantage nitong index match? Kapag ito, nilipat natin dito. Ang VLOOKUP hindi pwedeng from right to left. Kasi wala naman tayong negative index. Unless na lang doon sa may kinopya ko sa inyong text BBA, merong negative doon. Okay? So dito, wala. So mag-e-error siya. So kailangan mong gumamit ng index match. Ang index match hindi mag-e-error. Okay? So yun lang yung sa index match. Nasaan na tayo? Meron ako napindot na shortcut. Okay? So, yung choose. How about choose? Ang choose naman natin, meron tayong arguments na dalawa. Equals choose. So, index match at saka yung value natin. Yung index number natin is, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung ang index number natin ay maximum ay 12. Dito, 12 maximum niya, di ba? Ang value natin is 12 din dapat. Okay? Kapag ang value ay 1, kapag ang index number ay 1, ano yung value? Dapat ay gen, di ba? Kapag ang index number ay 2, ano yung value? Fed. So, yun ang ilalagay natin dito. So, ilalagay natin index number ay ito. 12. So, pag 12 ang value dito, kailangan yung pang-12 ang kukunin niya. So, ilalagay natin dito sa value. Value 1 is January, value 2 is February, value 3 is
March, value 4 is April. So kaysa copying ko siyang isa-isa, highlight ko muna, comma, highlight. Pagka-highlight ko, from A9 to I20, click ko yung F9. Highlight mo yung I9 to I20, click ko yung F9. So pag click ko yung F9, ano yung value nitong Gen 20? Ikakalculate niya. So nakita nyo, Gen, Feb, March. Kaya lang, papalitan nyo yung semicolon. Kasi semicolon yun eh. Row kasi yun eh. Semicolon, papalitan nyo ng comma. Or kung gusto nyo naman, kung masipag kayo magsulat, double quotation, Gen, double quotation. Ito yung 1. Comma, double quotation, Feb, comma, and then March. So, isa-isahin nyo na. Isa-isahin nyo siya. So, kailangan makapagsulat kayo ng 12. From January to December. Okay? So, pero ako ayokong isulat. Gustuin ko na lang yung mag-replace. So, F9. And then, delete ko yung curly bracket. Close parenthesis ko. Lagyan ko muna ng single quote dito. Para maglagay siya as text. And then, palitan ko ngayon yung semicolon ko ng Control H. Palitan ko ngayon ng comma. Then, replace all. So, ibig sabihin, comma na siya. And then, enter. Okay? So, dito, kapag ang value nito ay 1. Ano yung sa 1? Gen. So, makikita nyo yung formula nito. Ito yung formula niya. Ang formula nito is ito yung formula niya. And then formula nito is copy. And then yung VLOOKUP natin. Okay. So, yan yung mga formula nating ginamit. Okay? So, pag binago natin to, yan yung different kinds of lookup function natin. Meron tayong VLOOKUP, match, index, and then choose. So, depende na lang sa pangailangan nyo kung ano yung gagamitin nyo. Basta, kapag hindi pwede ng right to left, meron na kayong option, either choose or index match. So, laging magka-partner ang index match. Or, meron tayong, ang result kasi ng match is number. Kung ito ay number, mag-isip kayo ng mga function na ang result ay number na pwede nyo gamitin dito. Like count, pwede nyo gamitin ng count or count A. Ang count A kasi is number din, ang result. Binibilang niya. Let's say, kung gusto nyo ng dynamic na range, pwede nyo gamitin yung index at saka yung count A. Okay? So, may tanong? May tanong? Okay, so magbigay tayo ng maraming example. So, ito yung mga example pa natin. So, sa choose. So, choose natin. So, maglagay na lang tayo ng number. Let's say, ang array natin is, let's say 1 to 4 lang. 1 to 4. Equals, choose. Doon sa index number natin, kapag naglagay tayo ng 1 to 4, either ang value natin ay 1, or 2, or 3, or 4, meron tayong tinatawag na run between. Ang run between, nagre-result siya ng number na from the lowest to the highest. Pag kinlik mo yung F9, ibig sabihin, calculate. So, ang run between natin equals run between. Let's say, ano yung bottom mo? Let's say 1, comma, ano yung top?
4. Let's say 4 yung top natin. Then close parenthesis. So, every time na magkakalculate tayo, mag-change ito. Ngayon, 2 yan, di ba? F9 natin. Ibig sabihin ng F9, recalculate the formula. So, pag F9, 3 na ngayon. F9, 4, F9, F9. So, nagbabago siya pag pinipindot mo yung F9. Okay? Ibig sabihin, recalculate. Pero, ang value mo ay between 1 to 4 lang. Kasi yun lang yung ginamit mo sa run between. Ang lower niya is 1. Ang upper niya, ang top niya is 4. So, kaya 1 to 4 lang mag-appear dyan. Kahit na anong pindot mo ng F9, yung recalculate. Okay? So, gagamitin natin yon dito. Equals, choose, and then run between 1 to 4. 1, 4, anong gusto mo pag ang value ay 1? So, pag ang value ay 1, let's say, sabihin natin first. Kasi 1 na lang. 1. Pag ang value mo ay 2, anong gusto mo? 2. So, double quotation, 2. Pag value mo ay 3, so 3 din siya. Pag ang value mo ay 4, 4 siya. And then close parenthesis, enter. Okay? So, magiging formula natin dito ay yan. So, pag click natin yung F9, anong value niya? F9 natin, 4, di ba? 4, F9, F9. So, nagbabago rin siya. Nakikita nyo ron? Huwag nyo pansinin ito kasi iwalay ito dito. Okay? Pero kung gusto nyong i-link siya rito, yung run between nyo, tanggalin nyo. Ilagay nyo to. Kung anong value dito. Okay? Then enter. So, 2. 2 siya. 2. F9. 1. F9. F9. So, mag-appear. Okay? So, ito na yung choose natin. Sample number 1. Okay? How about number 2? Okay. Sa 2 naman, may mga point lang ito. Pero, kino-consider niya as whole number. Yung 2.5, ang gagawin niya rito ay 2. 1.1, 1. 2, 2. 5.9, 5. And then 4, 4. So, kung ang pamimilihan natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Kapag ang value ay 1, very bad. Pag ang value ay 2, bad. Pag value ay 3, okay. So, lagay natin dito, equals, choose, and then, yung value nito, then pag dinag natin, maging value nito, comma, and then ito. So, copyhin pala muna natin. Copyhin ko muna. And then equals, choose, ito, comma, and then paste. And then close parenthesis. Kapag ang value ay 2, bad. Value ay 1.1, ibig sabihin 1, very bad. So pag in-enter mo siya, bad, and then drag. So kahit na may decimal siya, kino-consider niya as whole number. Okay, ang kukunin niya lang ay 2, 1, 2, 5, and 4. Okay? So, yun lang yung kukunin niya dyan. Okay? So, yun yung choose natin. Basta lagi nyo lang tatandaan sa choose, ilan yung maximum natin doon sa index number. Okay? Doon sa index number natin, kung ilan yung maximum niya, ganon din yung value natin. Okay? So, yun lang yung lagi nyo tatandaan. Sa index number, kung ang index natin ay 4, ibig sabihin, ang value natin ay value 1 to value 4. Okay? So, paano naman dito? Paano natin malalaman yung quarter? Okay. So, tanggalin nyo muna yung formula. Kasi may formula tayong VLOOKUP, di ba?
So, tanggalin nyo muna yung VLOOKUP nyo. Okay. So, magsimula tayo sa lookup. Sa VLOOKUP natin, nakasort siya, di ba? From smallest to highest. Kasi smallest natin, yung date kasi natin consider as number. Consider as number yan. So, kapag hin-highlight nyo yan, at kinlik nyo yung home and then general, consider as number siya. Okay? So now, kung number ito, ibig sabihin ay approximate from this number to this number ay quarter 1. Okay? Unlike sa normal na quarter 1 natin, ang quarter 1 natin is January, February, and March. Pero dito hindi. Ang quarter 1 dito is from December 1 to February 29. Okay? So, yun yung quarter 1 natin. So, pag ginamitan natin ng VLOOKUP, so yung VLOOKUP natin equals VLOOKUP, ano yung lookup value? Ang lookup value ay kung ano yung hinahanap natin. Yung A40. So, highlight natin. A40, yun yung lookup value natin. Comma, saan natin siya hahanapin? Hanapin natin siya from D to F. Yun yung magiging table array natin. Ito yung lookup value natin. Kung saan natin hahanapin yung lookup value natin, dun tayo mag-start ng column. Ano yung result na gusto natin makuha? Yung quarter. So, from the lookup value column to the quarter, ilang column siya? 3. So, highlight natin, either highlight nyo ng D to F or highlight natin ng D40 to F43. Kaya lang pag nag-highlight kayo ng D39 to F43, absolute nyo. Kasi pag drag nyo siya, mawawala sa table. Kaya F4. Okay? Naging naka-absolute. And then, comma, pangilang column? 3. Ang sabi natin, kapag ang hinanap natin ay approximate lang to, di ba? Kasi in between. Okay? Kapag approximate, pwede nang wala at pwedeng 1. So, wag na natin lagyan. Close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, May is under quarter 2. So, pag drag natin siya, so, ibig sabihin, February 28 is under quarter 1. So, kung gusto nyo maglalaro ng Q, lagyan nyo lang ng Q sa unahan. Double quotation, Q, space, double quotation, and ampersand. And then, control, enter. Kasi naka-highlight na lahat, di ba? So, pag naka-highlight na lahat, control, enter. Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Okay? So, clear? Paano natin gagamitin yung choose? So, sa choose, para natin magamit ay kailangan meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kung ang data natin ay ito, paano natin makukuha yung 1, 2, 3, 4, 5, 7? Ano to? Kailangan ay 5. Ito, kailangan ay 8. Yung May is pang 5th month, di ba? So, ano yung gagamitin nating function para makuha natin yung number 5 sa unahan? Anong function? Meron tayong function na month, di ba? Meron tayong pinag-aralan month, day, year, date. So, meron tayong month. So, equals month. Anong month yan? 5. Pag dinrag natin yan, anong month to? 8. Anong month ito? 5. Anong month ito? 10. So, kuha na natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 hanggang 12. Okay? So, ngayon, pag kinuha natin yan, lagay natin ngayon sa choose. Okay? Sa choose, ano yung index number? Itong month. Di ba? Ano yung index number natin? Yung month. Kasi yun yung magpuproduce ng 1 to 12. Okay? Comma.
Kung ang value mo ay January, anong gusto mong result? Yung una, January, di ba? Kapag January, anong gusto natin result? 1. So, lagay natin. Pwede nyo ilagay direct nyo ng Q1. So, lagay natin ay Q1. Pag value ay 2, February, pag value ay 2 ay Q1 pa rin. So, lagyan natin ng Q1. Pag ang value ay March 3, ano lalagay natin? So, 2 na siya. Okay? So, lagyan natin ng Q2. So, ibig sabihin, ang Q2 natin ay March, April, May. So, 3 siya. So, copyahin na lang natin. Copy. Kailangan 3. 2, 3. Comma. Kapag ang value ay 1, 2, 3, 4, 5, June. Pag ang value ay June, July, August, meron tayong 3. Q3. So, Q3 natin. Lagyan natin ito ng 3. So, copy, paste, paste. 3 ulit. Comma. And then, kapag ang value ay September, October, and November, meron tayong 4. So, Q4. Paste natin. Lagay natin ng Q4. Okay? Ilang Q4? 3. September, October, November. Kapag ang value natin ay December, anong value in December? Q1. Okay, balik tayo sa Q1. So, Q1 na siya. Q1. And then, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, 5. Ito ay, ano yung August natin dito? Q3. So, pag drag natin yan, Q3. Pag drag natin, 2. So, pag nilagay natin lahat, pares lang yung sagot natin. Pares lang, di ba? Pero, dalawang solution. Isang choose, isang VLOOKUP. So, mas mahaba lang ito kasi nagpapahaba lang yung value eh. Okay? So, depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Okay? So, dito rin, VLOOKUP. Either gumamit kayo ng VLOOKUP or gumamit kayo ng choose. So, depende rin yan. In-explain ko lang para meron kayong option. Okay? Pero, normally, kung ganito ang problem nyo is, gagamitin nyo yung VLOOKUP. Kaysa gamitin nyo yung choose. Pero merong data na hindi nyo pwede gamitin VLOOKUP kundi choose. Meron naman data na index match lang. Okay? Mas maganda yung marami kayong option. Okay? Next. So, dito naman, meron tayong, kapag ang value ay 4, i-minus niyo yung operation. Ibig sabihin, 100 minus 10. Kung ang value ay 1, 100 times 10. Kung ang value ay 2, 100 divided by 10. So, equals, choose, ano yung index number natin? Kung anong value na nandito, comma. Kapag ang value natin ay 1, ano yung value ng 1? Multiplication. So, this multiply by this. Comma, kung ang value natin ay 2, anong gagawin natin? Divide. Division. So, this divided by this. Comma, kung ang value ay 3, addition. So, this plus this. Kung ang value ay 4, subtraction. This minus this. And then close parenthesis. So, value natin ay 4. 100 minus 10. Pag ang value ay 2, ano magiging sagot? Pag ang value ay 2, 10. I-divide natin yung 100 divided by 10. So, 10 siya. Okay? So, choose gamit ang formula. So, meron kayong option na formula. Okay? So, yun yung another example of choose. How about kung gagamit naman tayo ng combo box? Okay? Sa combo box, meron lang tayong pamimilian. Okay?
Pero bago natin magamit yung combo box, kailangan mag-appear muna yung developer. Okay, paano mag-appear yung developer? Sino meron 2010 to 2016 na Office? 2007. Sino may 2007? Okay, sa 2007, pero nakalabas na yung developer sa inyo, hindi pa? Okay. Sa 2007 muna tayo. Sa 2007, meron kayong bilog. Yung bilog dito. So, click nyo yung bilog. And then options. And then under popular, show developer. Click nyo lang siya. Under popular, show developer. Meron? Walang show developer? Under popular. Meron? Ayan. Meron din sa kabila. Ha? Meron siya. Okay. So, okay na sa 2007. Okay? 2010. 2010, 2013, and 2016. File. File. Options. Options. And then customize ribbon. Customize ribbon. And then check nyo yung developer. Click nyo yung developer sa right side. And then okay. Okay? So click nyo, then okay. Okay. So clear? Okay. Pag may bilog, ibig sabihin 2007. Pag file, ibig sabihin either 2010, 2013, or 2016. Kasi yung pinaka-latest ngayon is 2016. Okay. So, meron tayong data. Kapag ang value natin ay 1, ibig sabihin ay mean. Ano yung mean? Ang mean is average. Okay, sa statistical functions. Ang median, ibig sabihin yung pinakagitna ng given na data. Yung gitna niya, yun yung median. Ano yung mode? Ang mode naman, kung ano yung nag-duplicate. Kung meron siyang duplicate. Let's say, dito walang duplicate. Error ang lalabas kasi walang duplicate. Okay? So, paano natin gagawin? Meron tayong developer. And then, insert. Meron tayong dalawang klase ng controls. Isang form control at saka isang ActiveX control. Yung ActiveX control, huwag niyong gagalawin kasi pang macro yon. Okay? Even though pang macro din yung form control, pero pwede kayong maglagay ng list. Okay? So, dun sa form controls, click niyo yung pangalawa, combo box. Combo box form control. So, pag kinlik niyo siya, mag-appear yung cross nyo, di ba? And then, drag nyo lang. Drag nyo lang siya. So, drag nyo siya dun sa cell. So, okay na to. Nag-appear na siya, di ba? So, kung gusto niyo siya magkalaman, lalagyan na natin ng laman. Right-click nyo. Right-click. And then, format control. I-right-click nyo siya, format control. Okay. Input range. Ano yung input nyo range? From main to mode. From main to mode. So, input range, click nyo lang ito. And then, click nyo yung main to mode. Okay? And then, click. So, 3D nyo, para mas magandang tingnan. Saan nyo siya ililink? So, ilink natin siya sa, dito, sa B61. Ililink natin sa B61. Ha? Ililink nyo sa B61. Kaya ang nilagay mo is active B61. Ito yung links. Ito yung nasa. Okay. So, input mo yon, and then, ito yung cell link natin.
And then, okay. Yung drop down lines nito, ibig sabihin, yun yung lines na mag-appear dun sa drop down nyo. So, kung 8 siya, kung ang drop down nyo ay 12, like say month, 8 lang yung mag-appear. And then, i-drag nyo, kukuha nyo yung cursor nya. Then, okay. So, dito, pag nakita nyo siya, mean, median, mode. So, pag click nyo yung mean, dun sa link cell nyo, ang mag-appear ay 1. Kapag click nyo yung mean. And then, pag median, 2. Kapag mode ay 3. So, ngayon, nalalagay natin dito, equals, choose, ano yung index number natin? Ano yung index number natin? Ang index number natin ay B61. So, click nyo yung B61, comma, ano yung value 1 natin? Kapag ang value 1 natin ay, ibig sabihin ay mean. Ano yung mean? Average. So, lagay nyo, average. Average ng value 1 to value 9. Okay? Average from here to here. So, yun kapag ang value nyo ay 1. Average, open, and then from here to here. Okay? So, pag average yun. And then close. So, yun yung average natin, di ba? And then, ano yung pangalawa? Median. So, pag median, comma, value to, median din. Yung median na formula. So, meron tayong median na formula. Okay? Median. And then, yung data rin. Highlight nyo rin yung data. And then, close parenthesis, comma, and then, ano yung pangatlo natin? Value? Mode. So, mode din. Equals, comma, mode. Yung merong E, yung sa baba. Kasi meron lalabas na MOD lang. And then, mode, multi, and then single. Yung nasa dulo. Mode na nasa dulo. Okay? And then, yung data nyo. And then, close parenthesis. And then, close parenthesis sa choose. So, kahit makalimutan nyo, mag-e-enter naman siya. So, kung nakalimutan nyo i-enter. Okay? Then, enter natin. Ano yung nag-appear? F. Error siya, di ba? So, ang ilalagay natin, imbis na error, so, lagyan natin dito sa mode ng if error. So, lagyan natin ng if error. And then, do sa end nung formula natin, so, tanggalin nyo muna yung isang column, yung isang close parenthesis natin, tanggalin nyo muna. So, if error, comma, maglagay kayo ng no duplicate or no dupes. So, after nung if error, di ba, mode. So, after nung mode, comma, and then double quotation, no duplicate. So, maglagay kayo ng no duplicate. And then, close parenthesis sa if error, and then close parenthesis sa choose. Then, enter. So, dalawang close parenthesis. Dalawang close parenthesis lang. So, ibig sabihin, pag mode, hindi siya mag-NA. No duplicate siya. Pero, kung babaguhin niyo yung isang number, let's say, ito gagawin yung 23. So, 23 magiging sagot dyan. Kasi 23 yung duplicates. Kasi ang mode, kung ano yung duplicate. Okay? So, yun lang yun. Yung sa choose natin. Okay? So, clear? Okay. Another example. Itong sum, madali na lang itong sum. Madali lang yan. Ibig sabihin, pag ang value mo ay 1, sa sum mo to. Pag ang value mo ay 2, i-average mo. Madali lang yan. Okay? So, tapos na tayo dun sa choose. Sa B1. So, VLOOKUP na tayo. Okay? So, tapos na tayo sa choose. VLOOKUP naman.
Okay? So, sa VLOOKUP natin, ito na yung, so basahin nyo na lang yung mga nandito, yung notes dyan. RWG. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag ang hinahanap natin ay approximate, kailangan nakasort. So, dito, hanapin natin, kung ang number natin ay from 0 to 4, name 1. 5 to 9, name 2. 10 to 19, name 3. Above 20, name 4. So, ito yung approximate natin. Kapag hinanap natin yung number equals, VLOOKUP, ano hinahanap natin? Ito, A24, saan natin siya hanapin? B to C, yung table array natin. Okay. How many column? So, lagay mo 2. And then yung range lookup natin, kahit na hindi nyo nalagyan, o lagyan nyo ng 1. Kasi ang hinanap natin ay approximate. Okay? So, lagi nyo tandaan, pag approximate, either omitted or any number except 0. Pwede yan. 1, 2, 3, 4, 5. Except 0. Kasi yung 0 ay pang-exact, which is false. And then, enter. So, ibig sabihin, 24. Pag nilagay nyo ay 19, ano magiging sagot pag 19? Name 3. Kasi under siya ng name 3 from 10 to 19. Okay? So, pwede rin yan magamit nyo sa grades. Sa grades, pwede rin yan. So, meron kayong grades na lalagay nyo ng A kapag ang value nyo ay 96 to 99. Meron kayong B kapag ang value nyo ay 90 to 90. Ganon. So, pwede yan. Okay? How about dito? Okay. So, VLOOKUP. Yung normal na VLOOKUP, ito na, papasok na tayo sa medyo, yung kanina, madali. Ito medyo madali ng konti. Okay? Kasi sasamahan na natin ng another function inside the VLOOKUP. Okay? Kasi dito, pag nilookup niyo siya, lulookup natin si Tupam. So, sa test 1, Tupam is 58. So, paano niyo siyang ilulookup? Sabi natin, kung hindi ka pa marunong sa VLOOKUP, equals VLOOKUP, hanapin natin lookup value, comma, saan natin siya hanapin? From here to here, di ba? Or pwede nyo ilahat. Okay, pwede lahat. Hindi baling sumobra, wag lang magkulang. So, sobrahin na natin. So, from here to here. F4. Laging absolute kasi i-drag natin. Comma. Paano yung header niya lagi? Kahit na yung header, kahit na hindi. Okay lang siya. May header na hindi kasama. Basta wag lang dito. Wag lang hanggang dito kasi hindi nakasama yung shoe nito. Kahit kasama yung header, kahit nga kasama buong column eh. Kung wala ito pwede yan. Okay? So, comma, pangilang column, hinahanap natin. Yung test pangalawa, ay yung test 1, pangilan? Pangalawa. So, comma, 2, comma, ano hinahanap natin? Exact, di ba? So, 0. And then close parenthesis, enter. Kaya lang pagdating dito, gagawa na naman tayo. Gagawin natin 3 naman, di ba? Kasi 3 yun eh. So, kaya lang pag dinrag natin to, error. Kasi, hindi naka-fix si A5, si Tupam. So, ano i-fix natin dito? $A. So, $A, So, $A. And then, enter. So, pag dinrag natin yan, lahat yan, magiging result ay 58. Kasi, ito yung nilagay natin. Di ba? So, maglagay tayo ng 3. And then dito, maglalagay tayo ng 4. Ba't nag-aaral ka pa ng Excel kung ima-manual mo rin lang? Di ba? So, dyan papasok ngayon yung ibang functions. Another functions which is paano tayong makakapag-produce ng 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6. Paano tayo makapag-produce? Meron tayong iba't ibang klase ng para ma-produce natin yung 2, 3. Kasi dito, ang nilalagay natin, di ba, 2 sa column index natin. Dito, ang nilalagay natin ay 3. Dito, nilalagay natin ay dapat 4. Dito ay 5. Okay. So, nasa anong column kayo? Column B, di ba? Column A to B. Okay. So, meron tayong dalawang functions ng column. Katulad ng row. Isang column at saka isang columns. Column and columns. Gamitan natin yung columns. Equal columns. Okay? Yung columns natin. Saan tayo mag-start? From A to B. The A colon B. Okay? Columns A to B. Ilang column siya? Enter. Pag dinrag ko pa kanan, ilang column? Dalawa pa rin. Bakit dalawa? Kasi B to C naman siya. Yung kanina A to B, ngayon B to C. Dalawa. Paano magiging A to C? I-fix natin yung A. So, i-freeze natin yung A. So, pag freeze natin yung A, freeze yung A, pero yung B hindi. Pag dinrag natin, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? So, pwede na natin ilagay yun sa column index number natin. So, ibig sabihin dito, imbis na 2, maglagay tayo ng columns. Ano yung $A colon B. And then close parenthesis, enter. So, pag drag natin yan, so 2 pang 32. Kasi nakapag-produce na tayo ng 2, 3, 4, 5. Di ba? So, yun yung gamit pa ng isang columns. Okay? So, yun yung columns. So, ano pa yung pwede natin gamitin? Nagamit natin yung columns. So, delete muna natin to. 2, 3, 4, 5, 6. Delete natin. 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Kasi yun lang na natin para makapag-produce ng 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung pinag-aralan natin kanina? Meron tayong match. Yung match, inilook up natin kung pang ilang row or pang ilang column. Okay? So, yung column natin, let's say, hanapin natin yung test 01 dito. Pang ilan yung test 01 dito? Sa row 7. Test 01. Magmula rito hanggang dito. Ilan? 2. Magmula rito hanggang dito. Ilan? Yung test 02. 3, di ba? Magmula rito hanggang dito. 4, 5, and 6. So, pwede rin natin hanapin yon. So, equals match. Ano yung hinahanap natin? Test 01. Test 01 yung lookup value natin, comma, saan natin siya hanapin? From here to here, di ba? So, highlight natin. So, from here to here. And then, F4. Kasi dadrag natin pa kanan. And then, comma, ano yung hinahanap natin? Text, di ba? Kaya 0. Kasi text ang hinahanap natin, F4. Test 01, hinahanap natin dito. Kaya 0 siya. And then close parenthesis, enter. So 2. Pag drag natin, yung test 01 magiging test 02. So hanapin natin to dito. 3. Hanapin natin, drag natin. 2, 3, 4, 5, 6. So pwede mo rin substitute yun sa column index. Okay? Kung ayaw nyo gamitin yung columns. Pero mas madali yung columns kaysa dito sa match. Pero itong match na ito, magagamit nyo ito later on. Kung masasanay kayo sa match, maraming gamit itong match. Okay? So marami siyang gamit. Kahit magkabali-baligtad yung file nyo, siya na mismo maghahanap kung pang ilang column siya. Okay? So nakuha yung columns sa match.
Columns saka match. Na-try nyo ba? So, clear tayo. So, pag pinalitan nyo to, shoe. So, magpapalit-palit din yan. So, ito. So, palitan nyo. Fred. Okay? So, ayun yung number 2 natin. So, clear? Ito, approximate din. Ganun din yung approximate. So, parang yung sample lang din natin kanina. Commission paid. Ibig sabihin, hanapin lang natin kung ang sale natin ay 55,000, meron tayong bracket dito. Na from 55,000, nasaan siya? Under siya ng dito. Kasi 50,000. So, meron siyang 6%. 6% of the sale. So, yun yung makuha niya. So, una natin kuhanin muna natin yung rate niya. Okay? So, sa pagkuha ng rate equals, so, kuhanin siya equals VLOOKUP. So, VLOOKUP natin. VLOOKUP. Ano yung lookup value? Yung 55,000. Okay? 55,000, saan natin siya hanapin? From here to here. So, from B to C. BC. So, BC natin. Ilang columns? 2. And then, hinahanap natin ay approximate, di ba? So, pwede natin lagyan ng 1 or omitted. Pwede natin lagay. Pwede rin 1 or omitted na natin. Then, close parenthesis. Ano lalabas? Lalabas yung 6%. Pag kinonvert nyo yan, 0.06 is 6%. So, 6% nung sale. So, i-multiply nyo na lang. So, times the sale. Then, enter. So, ibig sabihin, meron kayong 6% of 55,000, which is 3,300. Okay? So, 3,300. So, nakuha? Yung approximate. Paano kung meron kayong bracket? So, ganun din gagawin nyo. Kaya lang, from here to here. So, magkakaroon na kayo ng how many columns? 3 columns na. So, ganun lang din. Kaya lang, 3 columns. From B to D. Okay? So, may tanong? So, clear? So, yun yung VLOOKUP natin. So, ito. Medyo pahirap ng pahirap. So, before. Okay? So, before natin. So, may tanong pa doon? Okay? So, dito naman. So, try nyo. Alt WG. Try nyo siya. F. Okay? Kaya mag-error siya. Ito kasi yung tricks. Etong XB, wala siyang space, di ba? Nasaan yung kamukha niya rito? Ito, di ba? Check natin sa formula bar. May space, wala. May space siya. Kaya mag-error. So, tingnan natin. Equals, ito ba ay equal dito? Equal ba yan? False. Kasi yung isa may space. Di ba? Ano pa yung isang pag-check nyo? Equals len. Ano ba yung len nito? 8 characters. Yung isa, ano yung len nito? 11. So, 8 characters, hindi siya equal sa 11. So, kaya lang nag-okay yun sa inyo, kasi ang ginawa nyo equals VLOOKUP, hinighlight nyo yung buong A column. Ang ibig sabihin, ito, hinanap nyo rito. Dito nyo siya hinanap sa ibaba. Hindi siya rito. Okay? So, pag hinighlight natin yan, highlight natin, Control-Shift down,
F4, comma, ilang column? 2, di ba? So, 2, comma, ang hinahanap natin ay exact, which is 0. So, mag-error siya. Kasi hindi siya magkamukha. Okay? Merong two-way na paraan dito. Okay. Yung una, ang gagawin natin is, gagamit tayo ng column helper na i-trim natin siya. So, equals, trim, and then ito, kasi ang trim natin is nag-expect ng isang cell. Yun ang trim natin, di ba? Yung sa trim natin, ine-expect niya na itong cell lang nito ang iti-trim niya. So, pag in-enter natin, and then i-drag natin siya, so, ibig sabihin, natanggal niya na yung unnecessary space dito. Ito na yun. So, i-copy nyo ito at i-paste nyo rito. So, pag kinopy natin, then paste natin dito, paste spatial values. So, mag-okay na siya. Diba? Kasi tinanggal natin yung trim. Kung hindi naman kayo gagamit ng, so, wag tayong gumamit ng, tayo mag-undo. Meron akong na-run dito. Okay. Kung hindi naman tayo gagamit ng space natin, so meron tayong okay. So, hindi natin siya gagamitan ng trim, comma, and then ito. So, kahit dito na lang natin from product to units, F4, comma 2, comma 0. Okay? Di ba yan yung formula natin? Ito yung formula natin, di ba? Ano yung gamit ng trim? Remove the space. Remove the space. Pero pag ginamit natin yung formula na trim, ibig sabihin, isa lang yung dapat niyan tanggalin. Di ba? Isa lang. Kumbaga, ginamit natin yung trim dito, equals trim, ito lang. And then, pag ginrag natin, pagdating dito, isa lang din. Kumbaga, pag gumamit tayo ng trim, isa-isa lang yung tinitrim niya. Hindi. Ibig sabihin, isang cell. Isang cell lang. Kasi nag-expect lang yung trim natin ng isang cell. Parang search, nag-expect lang siya ng isang cell. Paano kung lalahatin natin? Pagsasama-samahin natin lahat. Ibig sabihin, pag meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. And then meron tayong 2, 3, 4, 5. Pag ginamitan natin to ng multiplication, Alt WG natin, and then i-add natin, equals this multiply by this. Di ba? Isa-isahin yan. So, may formula tayo dito, may formula tayo dito, may formula tayo dito. And then, isa-sum natin. Enter. So, ibig sabihin, ang result ay 40. Okay? So, inisa-isa natin. Paano kung pagsama-samahin natin? Ayaw nating makita to. Ang gusto nating makita ay 40 lang. Ayaw nating makita to. So, ibig sabihin, ito, i-multiply natin dito. Yeah? So, isahan lang. So, dyan pumapasok yung array formula. Ano yung array formula? Bago natin i-enter, pipindutin muna natin yung control, shift, enter. At saka sa formula bar, makikita nyo yung curly bracket before the equal. Kapag ginawa natin yun. So, gagawin natin. So, equals sum, ibig sabihin, isasum natin yung product nito. Okay? This range, multiple range, multiply by same range. Multiple range. So, pag ito, multiply natin dito, ang result niya ay, pag in-highlight natin yan, F9. So, 2, 6, 12, 20. 4 times 5, 20. 3 times 4, 12. 2 times 3, 6. 1 times 2, 1.
2. Okay? Pero pag nilagay natin dito, so pag in-enter natin, value ang lalabas. Okay? Kasi yung sum natin, multiplication table, ay yung product natin, nag-expect siya ng range to range. So maramihan siya. Ang gagawin niyo rito is Control Shift Enter. So Control Shift Enter 40, makikita niyo dito sa formula bar. Ano yung nakita niyo sa formula bar? Meron siyang curly bracket. So yun ang ibig sabihin ng array formula. Yung meron tayong curly bracket. Ibig sabihin, dapat yung formula natin ay nag-expect lang ng single cell multiply by single cell. Kaya lang pinaloob natin sa isang formula. Pinagsama-sama natin. Kumbaga, kinompak natin. Kaya nga array. Control Shift Enter, yun yung array formula natin. So, ganun din yung gagawin natin sa trim. Imbis na one cell lang, ang gagawin natin ay iti-trim natin lahat. Okay? So, pag tinrim natin lahat yon, so, lagay natin ng trim. So, ibig sabihin yung table array natin, iti-trim natin siya. Kasi yung table array natin marami, di ba? So, iti-trim natin yon. Okay? And then, close parenthesis dun sa 29. So, ibig sabihin, instead of one cell lang, yung iti-trim niya, iti-trim niya lahat. Lahat. So, hindi natin pwedeng i-enter ng enter lang. Kailangan natin pinutin yung Control Shift Enter. So, Control Shift Enter. Control Shift Enter. 7404. So, pag drag nyo siya, di ba? Kaya lang, ano yung pagkakaiba nyo? Ano yung pagkakaiba natin dito? Saan siya naka-align? Sa left, di ba? Ibig sabihin, text siya. Ito naka-align sa right. Sabi natin, trim is a part of text function. Kaya siya text. Paano tayo mag-convert ng text into number? Using formula. Ano pwede natin gawin? Meron tayong 5 ways. Ano yung 5 ways na yun? Buti hindi nasama sa exam. Ano yung sa exam? Pero yung text to column, kasi text to column, another application yan. Sa formula. Pero yun rin yung kakopy ka, and then Alt-ES, multiply by 1. Hindi kasama yun. Ano yung using formula? Nagkakaroon ba natin yan? 5. Meron tayong 5. 5 klase. Una, pwede mo siyang lagyan ng dalawang negative sa unahan. Negative times negative? Positive. Control Enter. So, wag nyo i-highlight lahat kasi isa lang yung kuha nyo, di ba? Double negative, Control Enter. Nag-number siya, di ba? Ano pa yung iba? Any number add by 0, same number. And then Control Shift Enter ulit. Ayun pa rin siya. Any number subtract by 0, same number. Any number multiply by 1, same number. Any number divided by 1, same number. O, then meron tayong 5 plus 0 minus 0 times 1 divided by 1 double negative. Oh, 5 ways. Pero pa yung meron tayong Alt-ESV. Di ba? So, ayan yan. Then, drag nyo na. Okay? So, ayan yung 5 ways to convert text. Meron pa nga tayong di ba? Yung ano to? Sa bagay, yung text to column natin kinonvert, yung nagahang natin. Okay? So, maraming way para ma-convert natin. Okay? So, clear tayo doon? So, dito naman. Next. Bago tayo magtapos dito. So, next. Ito naman, baligtad. Baligtad naman dito. Ano yung baligtad? Ibig sabihin, ito naman yung may space. Ito naman yung wala. Ito, mas madali ito. Ito yung may space. Ito yung wala. Mas madali ito. Bakit? So, lalagay lang natin ay diretso na. Equals
VLOOKUP, kung may space yan, yung lookup value natin, i-trim na natin kaagad. Trim, and then ito, close parenthesis, comma, saan natin siya hanapin? Dito. And then F4, comma, how many columns? 2. Hindi, units lang kinukuha natin. 2. In-highlight ko lang lahat. Pero units lang. 2, then comma, 0. And then close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, yun na yung kinukuha natin. Okay? So, dyan tayo nagtatapos at pag-aralan nyo yung week 1 ng Advanced Excel. Ang week 1 is review for the exam of Intermediate Excel. Exam natin sa 6 pa naman. Sa 6 pa. Week 6.